you promised you will do. Your love endures forever. Let's sing the chorus. You're faithful, faithful, and your mercy never ends. The world may pass away, but your words are here to stay. You're wonderful, Counselor, mighty God, Lord Jehovah. Let's sing the chorus. You're faithful, hallelujah. You're faithful, faithful, and your mercy never ends. The world will pass away, but your word is here to stay. You're wonderful, Counselor, mighty God, Lord Jehovah, you are the great. Lord Jehovah, you are the great I am. 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 Hallelujah, everybody shout praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Our God is great. The great I am. The ever-present, the God of the present tense God. Hallelujah. Everything about our God is great. Great in mighty, great in power, great in wisdom, great in His salvation, great in love, great in faithfulness. Everything about God is great. Glory, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. From now on and forevermore, we are commanded sa exhortation sa salita ng Diyos to praise the Lord. Hallelujah. Can everybody shout amen? Purihin ang Panginoon. Tayo'y yumukod sandaling manalangin. Dakilang Diyos, kami po muli ay harap sa iyong mga salita. Mula po sa akin, Panginoon, hanggang sa buong kongregasyon. Kami po ay naghihintay, makikinig sa iyong mga mahal na salita, O Diyos. This is our textbook, our constitution sa aming mga spiritual lives. We will listen to your word. May we have ears to hear what your Spirit will say mula pa kanina at hanggang sa mga sandaling ito. Bless your word. Bless everyone else. Bless everyone sa dakong ito. In Jesus' name we pray. Amen. Mari na po tayo makaupo, mga kapatid. I forgot sa mga prayer requests. At least we have 4. God is good. Amen. The question is, have we tasted that the Lord is good? Gaano kasarap ang kabutihan ng Diyos? Walang kasing sarap, mga kapatid, na pag natikman natin ang kabutihan ng Diyos, ating hanap-hanapin kahit pa ikay nasa kalagitnaan ng unos, as was the message last of Wednesday. So salamat, Brother David, the spokesman, sa balita. Salamat din sa update many hours ago, Sister Sofia. So, okay naman ang condition according to Sister Joy din, ni Pastor. Makinig lang din tayo sa advice. Sinabihan ko Sister Joy na sabihan mo si Pastor, makinig din sa advice ng doctor to have full rest. Huwag niyo isipin na pag hospital kasi, pag doktor, talagang ganun ang mga advices. Just to stay, para magstay ang patient. Because if we're thinking that it's business, yeah, it's business. Pero sila rin ay professionals. They know better than us, mga kapatid.
So, pag in-advise na magpahinga muna ng ating pastor ay idalangin natin na kahit doon sa hospital ay makapagpahinga ng maayos. I remember last year, 2 months or 3 months and a year, nung ako ay nasa hospital din dahil sa isang operation. I still remember na sabi ng pastor, dapat ako yung nagkakasakit, may mga sakit na, dapat ako yung nasa hospital dahil matanda na at mayroon na rin mga raming ininda at hindi si Brother Raul. Ano kaya iganti ko ngayon? Ayaw ko rin namang bumalik sa hospital. Walang may gustong pumunta ng hospital, mga kapatid. Amen? Sinong gustong tumira ng hospital? Pero sometimes, sabi nga ng ating propeta, kasi may mga fanatics din or may mga extremes na ayaw sa mga doctors, ayaw pumunta ng hospitals because of sa faith natin daigin ang lahat ng bagay. Pero kahit ang ating propeta na may mga gift of healings na incomparable sa kanyang panahon, of course, second to the Lord Jesus Christ, hallelujah, ay nagsabi rin na go to the doctors from time to time. Dahil sila ay mga professionals. Kahit nga one time nabasa ko sa kanyang isa sa mga sermons na dahil sa laging iniinda niya sa likod, wala sa kanya ang extreme idea na hindi makipagkita sa isang MD, Doctor of Medicine. Pero may nag-advise sa kanya, go to a chiropractor. At ginawa niya. Because chiropractor is a professional doctor sa ating spines na mag-ayos sa mga problema sa spines. At ginawa niya yun, and then the problem was settled. So, ayaw ko namang bumalik, pastor, sa hospital, kaya di ko sabihin, ako dapat ang nandiyan. Kasi sabi mo dati noong September na dapat ikaw ang nasa hospital, pero we don't want aming mahal na pastor ay wala ni isa man sa amin ang may gusto sa na ikaw ay tumira ng ilang araw sa hospitals. At walang sino man sa atin as much as possible. Amen, mga kapatid, intimidating, stressing, kahit pa nasa St. Luke's ka or sa 5-star hospital, hospital pa rin yun. At minsan pa, hindi ka pa dadalawin. Si Brother Vincent, nakalusot daw. Kapon, nakadalaw sa ER. So, God bless you, our pastor. Kaya wala akong maiganti sa iyong sinabi. Ikaw ay nandiyan, pero umuwi ka ng madali. At narinig ko naman kay Brother D sometimes na ang mga lingkod ng Diyos ay immortal. Immortal, habang mayroon pang gawaing may commission pa ang Panginoon. We will lay down our arms serving the Lord. Ililay down natin ang ating mga weapons, fighting, mga kapatid. Amen? Fighting. Mabitawan natin ang ating mga weapons pag bumagsak ng ating mga katawan. Don't lay down your weapons, mga kapatid, na nasa kalagitnaan ng laban. Ganon na ang mga banal sa lumang tipan hanggang sa bagong tipan. Bumigay ang kanilang katawan, saka nabitawan ang weapon of warfare. Ganon din tayo, mga kapatid. Kahit mga sabihin nating wala sa front line ang paglilingkod ng Panginoon sa Panginoon, huwag tayong bumitaw. Yan ang context ng mensahe sa umagang ito at nais kong buksan ang Get well soon, Pastor, at umuwi kayo ng maaga. Earlier as scheduled. At walang imposible sa Panginoon. Para sa akin, nung binulay-bulayan ko, alam kong marami pang nakalistang commission. Kaya nga ang meetings natin, sa lahat ng workers, because sa meeting sana na yan ay we'll have a year-in review, hindi year-end review, kundi year-in review from January 1 to 2024 hanggang sana sa mga sandaling ito at meeting mamaya, and then plans for 2025. Sabi ko kay Sister Joy, hindi ko ma-preside ang meeting na yan because ang ating pastor ang may lists ng plans for 2025. Of course, ang year-in review ay bahagi ang bawat isa because that's part of the life of the church for the whole 2024.
Pero sabi ko, pagpaliban pa rin namin ang meeting because sa planning, nandoon sa pastor ang agenda, ang vision, at saka plans for 2025. So, pero yung meeting yata special for deacons ay for the fellowship naman yun. Purihin ang Panginoon. So nothing to worry. That's according to sa spokesperson ng family. At kahit man ka, Sister Joy. Purihin ang Panginoon. But hindi rin natin i-disregard ang warning sa mga pangyaring ganyan sa ating buhay ng ating pastor. So just pray for his fast recovery. Sa book of Ephesians, mga kapatid, hindi naman nagulat si Brother Anson. God bless you, Brother Anson. Salamat sa exhortation. Mga gulatan parang less than. Ganun talaga mga sundalo. Kahit bago pa man nangyari yon, so ito na rin yung teksto ko sana as exhortation supposedly this morning. So, tinuloy ko na rin. So medyo lamang ako sa konti kasi nag-prepare for exhortation. Sabi ko, no problem kasi sabi naman nating pastor, ang exhortation is a sermon pa din. So hindi ko na binago. Sabi ko, kung sino man ang mag-exhort yun ang biglaan. Kala mo akala ng sakit ba? Akala ng mild heart attack na nang bibigla. Tayo rin nang bibigla. Wag lang tayong ma-heart attack din na bigla. Uy, bakit ako? Because that will be the main idea sa umagang ito. Chapter 6 in the book of Ephesians, starting verse 10 to 18. Basahin ko na lang natin ang verses 10 to 18 because as part of the context, but ang pinaka-idea will be in verse 15. Familiar sa atin ang context na yan, ang message ni Apostol Pablo na yan sa final wrap-up niya sa epistle to the Ephesian church. Let's start verse 10. Finally, be strong in the Lord and in the strength of His might. Put on the full armor of God so that you'll be able to stand firm against the schemes of the devil. For our struggle or warfare, for our battles not against flesh and blood, but against the rulers, against the powers, against the world forces of this darkness, against the spiritual forces of wickedness in the heavenly places. Therefore, take up the full armor of God so that you will be able to resist on the evil day, and having done everything, to stand firm. Stand firm, therefore, having belted your waist with truth, and having put on the breastplate of righteousness. And verse 15, the center of the message na kukunin ko lang, aking isang lang. And having strapped on your feet the preparation of the gospel of peace. In addition to all, taking up the shield of faith with which you will be able to extinguish all the flaming arrows of the evil one. And take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the word of God. Can you say amen to the word? God bless His word. Let me title this morning, sa paksa natin, Strap Your Feet with Readiness of the Gospel of Peace. Ginawa kong present tense, imperative form ang ating pamagat, though ang verse 15 ay, it's in a past tense, having strapped your feet. So that's done deal, or dapat tapos na ang pag-strap, ang pagsuot ng, sabi ng ibang version, having shod. Sa English version, brothers, church is ganito ang ating mababasa sa verse 15. So let's just focus sa verse 15, yung verse 15 lang. Sa NASB, yun, and having strapped on your feet the preparation of the gospel of peace. Sa ESV, English Standard Version, and as shoes for your feet, shoes, having put on the readiness given by the gospel of peace. So, having put on the readiness. Sa NASB is the preparation. Sa ESV is the readiness.
Then ang verb na ginamit niya is having put on, past tense, past perfect tense na rin yun. Having put on, like having strapped on. Sa NIV is ganito ang kanyang rendition, and with your feet fitted with a readiness. So, fitted. So, ang mga words, equivalent words na ginagamit so far ng tatlong versions is strapped, put on, and then fitted. Then, ang preparation in NASB is nagiging readiness. In ESV, readiness din sa NIV. Ang next phrase ay iba-iba rin. Of the gospel of peace, preparation of the gospel of peace sa NASB. Sa ESV is given, put on the readiness given by the gospel of peace. So, the gospel of peace gives readiness, at ang readiness na yun ay siyang isusuot natin as shoes. That's the idea. I think ang ESV is word for word or idea, equivalent rendition or translation naman ng ESV. Ang NIV is ganito rin. Ang next phrase is the readiness that comes from the gospel of peace. That comes from the gospel of peace. This is the gospel of peace. The gospel of peace gives readiness, and this readiness is the shoes. So nakuha nyo ang bawat pakahulugan ng iba't ibang renditions. The NASB is, hindi mo makuha ang, because parang ang noun na ginagamit is the preparation, but it's the same word sa original. Ang word sa original Greek is hitoimazia. Hitoimasya. Noun, at ang verbs is hitoimadzo, at ang adjective is hitoimos. These are the senses or the meanings. Readiness, yun na yung ginamit ng dalawang versions nating nabasa. Or that which has been prepared. That which has been prepared. Yaong naihanda na. Hitoimasya. Or it can also mean the act of preparing. So, mayroong nakapaghanda na, or naghahanda na, or ang isa pa naman ay, it can also mean the act of preparing. Naghahanda pa lang. Or other meaning is the condition of a person or things so far forth as prepared. Ang isang condition ng isang tao na preparado na, so far forth as prepared, or the preparedness of the person, or the readiness of the person. Yan ang isa pang meaning. Another, last two, is can also signify a prepared foundation or base, as frequently used in the Septuagint version. Ang Septuagint version ng Bible is the Greek version ng Old Testament. Ang famous na language sa ating Old Testament books of the Bible is Hebrew and Aramaic. A few are from Aramaic language, pero mayroong tinatawag na Septuagint version. At ang hitoimazia o hitoimazia, doon sa Old Testament na paggagamit, same, because Septuagint is a Greek version of the Old Testament Bible. Ang paggamit nila sa hitoimazia ay may kahulugang prepared foundation or base. Kaya doon sa book of Nehemiah, yung foundation has been prepared, has been established. Anything about laying of a foundation ay ginagamit ng mga translators ng Septuagint ang word na hitoimazia. So interesting. Interesting dahil makikita natin yan sa context ng verse 15 sa Ephesians. And lastly, in Hellenistic Greek daw, it was sometimes used in the sense of establishment or firm foundation. So Hellenistic Greek ay mga Hellenist, mga panahon ng Greek Empire ay may mga tinatawag na Hellenistic Greek ang kanilang lingwahe na Griego. Ang hitoimazia ay ginagamit din sa sense or sa meaning of which is establishment. Kagaya ng paggamit din ng mga translators ng Septuagint, foundation or establishment or firm foundation, which would suit this passage sa ating verse 15.
Yun ang mga pakahulugan ng hitoimasia, noun. At interestingly, kung titingnan natin ang context ng verse 15, before the verse 15, that's why we read, binasa natin from starting verse 10 because titingnan natin ang context bago dumating ang verse 15 because ang verse 15 is just one of the armors na kabilang sa full armor ng Diyos, the full armor of God na dapat isuot. Dapat ang isang mananampalataya na ay nakahanda na. Ready na. At kung meron man, kagaya ng isang sense or meaning na binasa natin kanina, in the act of preparing pa, meron kaya dito, you are still in the act of preparing, while the others has been wounded na, has been fighting na, battling na, struggling, or in the warfare na. Ang iba dito ay baka hindi pa nga nakasaklob ng isa man lang sa full armor ng Diyos na iniisa-isa ni Apostol Pablo. Dahil kahit sa verse 15 pa, puro na yung mga past tense, belted the waist, shod the feet, then naka-helmet na, naka-shield, naka-ready na ang shield of faith. Kung meron man dito is still in the act of preparing, fast forward, do it quickly. Dapat you are already prepared. Yan ang senses dito mga kapatid. This has been past tense, past perfect, which means done deal ang pagiging ready, ang preparedness at readiness ng isang Kristiyano, ng isang mananampalataya hanggang sa masandaling ito. It's not solely past tense, but past perfect. An action in the past that is continuing ang effect hanggang sa present. That's the past perfect tense. You have been ready, you have been already prepared. So ang readiness and preparedness ay condition na dapat ng isang Kristiyanong in the midst of the storm or in the midst of pakikibaka. Or in the act of preparing, kung meron man, dapat matapos ang gawain, handa ka na. So, yan ang context ng verse 15. Actually, kung let's read again, verse 11 to 12, put on the full armor of God so that you'll be able to stand firm against the schemes of the devil. For our struggle. So, this is the present condition. Nasa warfare na ang church. At ang Apostol Pablo nagsasalita or nangungusap sa buong iglesia. Because plural ang paggagamit ng mga pronoun dito na you. In the King James Version, ang ye, ang ye, seek ye first, or know ye not, ang ye na ye diyan is, maganda yan sa original word because it speaks, plural ang sense ng word na ye kaysa thou or you. So makita natin ang context na nangusap si Apostol Pablo sa buong iglesia. So, was Pablo presuming na ang buong iglesia ay has already been prepared? Ang condition ng iglesia ang readiness at preparedness ay done. Tapos na. So I believe he was talking to the whole church. At kaya nga, kung meron mang probably in the Ephesian church at sa ating church in the act of preparing or unprepared pa sa umagang ito, hallelujah, I want us everybody na paglabas natin sa church na ito, sabihin mong, done deal na ang preparedness at readiness ko, brother, according sa salita ng Diyos. So, ang context niyan is, according sa starting verse 10 or verse 11-12 natin binasa na rin, for our struggle, our warfare is not against flesh and blood, but against the rulers and against the powers, against the world forces of this darkness, against the spiritual forces of the wickedness in the heavenly places. Ang apat na bagay ang ating matutunan sa dalawang verses na yan. Ang buong buhay natin is buhay pakikibaka. Ang buong all of Christians' life is war. From the crib to the grave, ang buhay ay buhay pakikibaka. Kahit man noong hindi ka pa Kristyano, dama mo na ang pakikibaka, dama mo na ang conflict sa buhay.
Dama mo na ang battle na hindi mo alam. Ano bang klaseng buhay to? May buhay, may pag-asa ba? May future ba? May tomorrow ba ang buhay ko na ito? Kahit sa makasalanan pa tayo, kahit sa unbeliever pa tayo, we somehow feel a conflict in us. Lord, is this the life? Ito ba yung buhay ko na dito na lang ba talaga ako? Kinabukasan, magulong pamilya, magulong buhay, alipin ng kasalanan. Kahit doon pa sa buhay na yun, mga kapatid, we feel a conflict. And that's why, nagiging liberator, emancipator, nagiging freer ang Panginoong Kristo Jesus. Ang Ebanghelyo, nagiging freedom sa atin nang dumating. Because sa ating buhay, we already feel the conflict of being enslaved. Sa kasalanan, sa sanlibutan, sa laman. Ang ating kaluluwa, buhay, kaisipan, katawan, family, career, ay nagiging battlefields. Nagiging fields of conflict, brothers and sisters. At I will tell you na hanggang si Satanas ay hindi maibulid sa dagat-dagatang apoy, hallelujah, ang ating kapayapaan kasama ang Diyos ay kasama dapat ang pagbantay, ang pagiging alerto, ang pagiging vigilant, at ang peace with God natin, mga kapatid. Kahit ang peace of God ay hindi yun peace na, yung mensahe nung totoong na we have rest. We feel rest, we feel the tranquility, the calmness dahil kasama ang Panginoon. Pero ang calmness at ang rest na yun, ang shalom na yun, is kasama pa rin ang vigilance. Pagbabantay. Because the enemy will not stop, brothers and sisters. At hanggang hindi may bulid ang dagat-dagat, ang arch-enemy, doon sa dagat-dagatang apoy, ang Diablo, ang Satanas, ang ating peace with God should have vigilance. Pagbabantay. Okay, ang spiritual life ko ngayon, walang troubles, walang trials, walang kasalanan, walang pagkakamali, walang failures, walang temptations. Praise the Lord. That's peace with God. Ang peace of God, my needs, lahat ng pangailangan ay natatabunan ng peace of God that passes all our understanding. Pero remember, we are being surrounded with enemies according to this verse. That's the context. Ang kalaban ay mga spiritual warfares because the lesson number 2 is the war is against supernatural evil powers. Yun yung binabanggit ni Apostol Pablo. The war we are in is not a war with flesh and blood, but with supernatural evil powers. Ang amazing sa sinasabi ni Apostol Pablo ay hindi yung pag-agree niya na ang ating labanan is against supernatural evil powers. Kundi yung sinabi, ang negative portion, brothers and sisters, yung sinabi niyang, we do not wrestle with flesh and blood. Ano ba ang buhay ni Apostol Pablo bilang lingkod ng Diyos? Bombarded, attacked, surrounded, depressed. Sabi nga ni Apostol Pablo, kahit yung thorn in the flesh, well, I agree sa ating pastor na ang thorn in the flesh yun ay maaring isang brother na nagiging messenger of Satan na nag-buffet kay Apostol Pablo na pinapanalangin ni Apostol Pablo na alisin ng Diyos. So, the thorn in the flesh is a messenger of Satan. So, just imagine. Pero nasabi pa rin ni Apostol Pablo na ang labanan, ang warfare, ang conflict is not against flesh and blood. Samantalang ang kanyang experiences actually in reality is through flesh and blood. Ang kalaban niya, ang kanyang countrymen, ang mga tao, sino ba ang bumubugbog kay Apostol Pablo? Sino ba ang humagupit kay Apostol Pablo? Sino ang gustang pumatay kay Apostol Pablo? Mga tao, in reality, flesh and blood. And yet, sabi na dito, we do not wrestle against those flesh and blood. Tandaan natin yan, brothers and sisters. Yun ang amazing sa sinasabi ni Apostol Pablo rito. The reality na nasabi niya pa rin. Binato na siya. Binugbog, imprisoned, shipwrecked, beaten, hagupit. Pero nasabi niya pa rin sa Apostol Pablo, we are not wrestling against flesh and blood. Because, so it just means na anumang attack meron tayo, there is behind, nasa likod niyan ay meron at hindi yun mabasta-basta. Hindi yun maliit, hindi sila maliliit na bagay. They are powers, they are authorities, they are kratos,
dominions and authorities, powers, wickedness in the heavenly places and in the flesh and blood. Those are realities. So behind every wicked na taong gustong pumatay, behind every temptations, behind every buffeting, behind every persecutions, behind every close friend na nagbetray, behind every relative na ayaw sa ebanghelyo, behind sa likod nila, brothers and sisters, are evil powers. Deeper, bigger, more terrible, more destructive kaysa kaharap mo. Kaysa ops, kaysa LTO, na gusto lang sirain ang araw mo. Gusto mong labanan ng LTO, gusto mong labanan ang gusto mong makipag-road rage. Behind that flesh and blood is a spirit, brothers and sisters. And that's why we are reminded every day is our conflict, but look beyond flesh and blood. Yan ang kagandahan sa ininarrate ni Apostol Pablo. Consider Ephesians 2:1 and 2. And you, Ephesians 2 verses 1 and 2, you who He made alive, kayo na binuhay niya ng Diyos when you were dead in trespasses and sins. So, ito yung mga descriptions nating old you, dead in trespasses and sins, in which you once walked, following the course of this life, the course of this world, the trend of this world, the trend in social media, the trend in entertainment, the trend in everything and everywhere sa ating panahon. Ang iba rito ay nagpakasasa, ang iba rito ay gustong tumikim, huwag nyo na lang tikman. Dahil kaming nakatikim at napakasasa sa buhay ng sanlibutan ito ay ang masasabi lang, I have tasted that this world is not great. Kaya nga, salamat sa Panginoon nung natikman natin ang kabutihan ng Panginoon. Oh, may mas masarap pa pala na buhay. May mas masagana pa palang buhay. May mapayapa pa palang buhay kaysa buhay ng sanlibutan. Kaya ang ipinanganak na sa isang Kristiyanong pamilya, wag na nating itry pang tikman talaga ang sanlibutan. Because this world promised nothing. Kaya ang sabi ni Apostol Pablo, all Gentiles, dead in trespasses and sins, you followed the course of this world, following the prince of the power of the air, the spirit that is now at work in the sons of disobedience. Ang real flesh and blood ay mga anak. These are the sons of disobedience. Pero sabi ni Apostol Pablo, sa likod ng sons or children of disobedience ay espiritu. That's the reality. In flesh and blood, that's a reality. Maupos natin. Sila ang nag-upos sa atin sa ating buhay spiritual. Nakakadismaya, nakaka-frustrate, nakaka-discouraged. Pero remember, and I want us to remember, look beyond flesh and blood. So yun yung first two. Ang tanang buhay natin is buhay pakikibaka. Pangalawa, the war is against supernatural evil powers. Ang matutunan, ang lessons lang sa ating first two verses na context. Verses sa ating bago na tayo makarating sa verse 15. Pangatlo is, there is a danger of falling in this battle. Nagpaalala si Apostol Pablo solemnly that merong panganib ang bumagsak sa labanan ito. The third thing we see is the danger of falling in this battle. 3 times sinabi ni Apostol Pablo to stand. Tumayo, bumangon. Kung nakatayo man, sabi ni Apostol Pablo, magbantay dahil baka next time, next day, we don't know, baka tayo naman ang bumagsak. At kung bumagsak man, hallelujah, ang reminder pa ni Apostol Pablo, stand up! So the third thing sa battle o sa conflict, mga kapatid, ay ang danger of falling. 3 times sinabi niya to stand, not to fall. Hanggat maaari, tumayo. Tumayo ng firm, to stand firm. 3 times na sinabi sa mga verses nating binasa. Because indeed, there's a danger in falling, mga kapatid. Di lang dangerous sa isang taong lumagpak, bumagsak sa anumang temptation, bumagsak. Di lang danger doon. It can maapektuhan ang pamilya, maapektuhan ang iglesia, maapektuhan ang mga mahal sa buhay.
But so there is a danger. So sinabi ni Apostol Pablo 3 times to stand. Stand, stand. And as much as possible, stand firm. Kung sakali man, hallelujah, na bumagsak at bumagsak, stand again. The righteous fall 7 times. But the Lord is able to raise them again, again, and again, and again. At ang kagandahan doon, we learn the lessons of falling sa ating mga pagbagsak. At kayo, mga hindi nakaranas ng pagkalagpak, brothers and sisters, sabi ni Apostol Pablo, ang solemn warning, take heed, beware, be on the alert, be on the vigilance. So that's the rest, that's the true rest. In the midst of warfare, in the midst of conflict, in the midst of unos, you are still vigilant. That's the third thing nating natutunan sa verse 11 and 12. At pangatlo, magandang bagay, God has made provision for us to stand. At ang provision ay tinatawag ni Apostol Pablo na full armor ng Diyos. Kaya nga, kung bumagsak sa humina ang pananampalataya, take up the shield of faith. Kung bumagsak ang puso mo ay puro guilt, puro pagtulisok, puro pagtusok sa ating conscience, just remember what God has done in justification. One time and forever nating naranasan o sabihin nating natanggap ang declaration ng Diyos that we have been justified by faith in Christ Jesus. That's why we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Kaya mga kapatid, yun yung breastplate. Again, natalakay natin to, nadaanan natin to last Sunday sa aming mga sharing doon sa katabi. Hallelujah. Every time, ang conscience natin ay tumutusok. Lord, I have failed. Lord, I have been a failure. Lord, who am I? Lord, am I a real Christian? Am I not a phony Christian? Am I a real, genuine Christian? Then, isaklob ang breastplate of righteousness. And that breastplate of righteousness, God says, as if you have never sinned. Justification. So, that's yun ang provision ng Diyos according to the context verses 11 and 12. Pagdating sa verse 15, yun na yun. Ang kasunod ay, yun ang yung sinabi, and add with your feet fitted with readiness, or kung balikan ko ulit ang tatlong versions nating kinopya or kinuha just for the points na gusto kong ihatid sa umagang ito. Purihin ang Panginoon. So, pagdating sa verse 15, yun yung context. All life is a warfare. Wag nating ismulin ang kaaway sa ating sa pakikibakang ito. There's a danger in falling, but thanks be to God, there is a great provision ng Diyos. Bumangon at kayang muling isaklob ang lahat ng armor ng Diyos na pinagkaloob. Then let's focus sa verse 15. I have 2 points to give to you this morning sa verse 15. I pray na magiging makatulong ito sa ating lahat. At kung may ma-overboard man, kung ma-overboundary man akong mabibitawan, just remember mga kapatid na I'm just a brother na nag-exhort your brother na naghatid ng salita ng Panginoon. Because in verse 15, at least 2 things ang gusto ko ipakita sa atin sa umagang ito. As I said, sa ESV, ganito ang ating mababasa sa verse 15, and as shoes for your feet, having put on the readiness given by the gospel of peace. That's ESV. Okay lang kung wala tayong ESV. But ulitin ko, so sa ESV is, as shoes for your feet, that's the next armor, sinasabi ni Apostol Pablo, matapos niyang binanggit ng iba. So, next armor is, having put on the readiness sa ating mga paa. So, meron na kasing shield, meron ng breastplate, meron ng sword, hindi pa nabanggit ang sword of the Spirit, which is the Word of God, because that's in the verse 17. So, the next is these shoes. Sa ESV, as I said, as shoes for your feet, having put on the readiness. Having put on. Tapos na yan, brothers and sisters, as I said. Binigyang diin ko kanina sa pagbibigay ng mga meanings ng hematomazia. Pero kung
Kung titingnan natin, himayin natin ang tatlong version and then let's compare. Doon natin kukunin ang mga senses or points. Sa ating mga paa, having put on the readiness. As I said, meron ba ditong in the act pa of putting on? Pero ang verse na ating mababasa, having put on the readiness given by the gospel of peace. Sa NIV, with your feet fitted with readiness that comes from the gospel of peace. That comes from the gospel of peace. And then NASB, yung verse natin, having strapped on your feet. Having strapped. Sino dito ang in the act of strapping pa lang? Nakarating ka na lang ng church, saka ka magliliston. Meron ba? Karating ka na ng church, wala pa yung sandal at sapatos mo. Grabe naman yata yun. Meron bang nangyari ditong nakarating ka na lang ng church at nakatsinelas pa? So, pag akyat mo sa first floor, you're in the act of chinelasing pa or strapping your shoes. Matindi naman yata yun sa alaga mo, Sister Grace. So, having strapped on your feet the readiness or preparation, the hitoimazia of the gospel of peace. First point, brothers and sisters. The gospel of peace is our feet's firm foundation. Kami say amen. Sa atin na nabasa kanina, ang isa sa mga sense doon, ginamit ng mga Septuagint scholars, doon sa word na hitoimazia, ay ang firm foundation. The base ng isang building, ng isang structure. Yun yung isang sense na ginamit ng mga Greek scholars na nag-translate ng Hebrew Bible into Greek Bible called the Septuagint. Yun din ang sense na isa pang sense na binasa natin kanina kahit sa New Testament. Kung titingnan natin the readiness at kung i-analyze natin, notice na we are not shod, we are not strapped with the gospel itself. Hindi tayo nagsapatos, hindi natin isinapatos o sinandalyas ang ebanghelyo mismo or per se. Kung i-analyze natin. Because sa verse 17, ang ebanghelyo ay ang salita ng Diyos. The gospel is the word of God. Sa Ephesians 1, tinatawag ito ni Apostol Pablo, at nung narinig ninyo ang message of truth, the gospel of your salvation. So, ang salita ng Diyos, ang ebanghelyo ay ang salita ng Diyos dito, mga kapatid. Sa verse 17, at ang salita ng Diyos ay ang tabak ng Espiritu Santo. So, ang gospel of peace ay hindi ang sapatos. Hindi dito shoes ang gospel of peace. Ang shoes dito, mga kapatid, ay ang ating readiness, preparedness. Nakuha niyo ang punto, mga kapatid? Hindi niya sinabi dito, having put on the gospel of peace. Kundi having strapped the readiness, the preparation, the preparedness, ang iyong readiness, yun yung shoes mo na nagmumula sa ebanghelyo ng kapayapaan. I hope klaro yun, brothers and sisters. Kaya mahirap na may punong-puno na tayo ng gospel, puno-puno na tayong salita ng Diyos, pero walang shoes, which is the readiness, the preparedness. Amen. We have been blessed with every word, every preaching, every sermon. Thank you, Pastor. Thank you, brother, for the message. Oh, God bless you. Thank you. You're welcome, brother. Pero hindi yun ang shoes. The word of God, the gospel of peace, is not the sandal. The gospel of peace itself is not the sandal. It's the preparedness. Thank you sa message ng mga awit. Awitin natin yan mamaya. Because awit lang tayo. Shout Jesus in the kalye, shout Jesus in the streets, shout Jesus from the mountains. Pero sino doon? Sino sa atin ang pupunta sa mga kabundukan at sa mga kalye? Punong-puno tayo ng gospel of peace, but we don't have shoes, which is the preparedness that comes from the gospel, from the word of God. And that's why tama at agree ako sa mga Septuagint scholars that the hitoimazia is the firm foundation. The gospel of peace is our feet's firm foundation. Totoo naman din talaga na
Ang lahat ay dinadaan sa pagtitraining, sa paghahanda, sa pag-prepare, sa process ng preparation. Na totoo, sinabi ng ating MC. Dapat nagbubunga na nga ang pagod, ang effort ng ating mga pastor sa pagtitraining ng ministry class. Kahit sa department natin ng, tawag niyan, Bible education, sa Bible classes, bakit pala walang break time sila? Walang break time ang lure? Ha? Practice. Baka magtampo yun yung mga ang iba, nagbakasi break na, sila wala. Practice pala yan, okay. Appreciate natin na kahit sa Bible education natin as early as ilang taon? 5. In-enroll sa Bible education. Kahit hindi pa bautismado, pero nandoon ang process of preparation. Hanggang nagpabautismo ka, you're still in the process of training, instructing, equipping ng fivefold ministry. Pero ang natutunan mo, hindi yun ang shoes. Ang readiness, ang preparedness ay ang ating sandal that comes from the gospel, from the word of God. Pero dapat firm na ang iyong foundation. Ito'y masya means firm foundation. So the gospel of peace is our fits firm foundation. Maraming dalawang kampo ang nagbabangga about this verse 15. Dahil sa kung ano ang tamang interpretation. Sabi ng sa isang side, ang context ay hindi yung paghayo. Because that will be the second point. Pero isasali ko as second point yan. Because ang pinag-usapan dito na shoes, or actually, mag-background lang tayo sa phrase na yan na sinabi ni Apostol Pablo. Ang isang Roman soldier ay nagsusuot ng isang sandal na tinatawag na kaliga. Roman soldier wore sandals called kaliga na thickly studded with hobnails. May mga spikes, may mga pako sa sole ng kanilang sandals. Para ang purpose, of course, ay stability. Mga spikes kasi, pag tingnan nyo na lang ang image ng kaliga. With spikes yun para sa, of course, stability of course, sa context, first context, at ito yung issue, ito yung argument ng isang kampo. Ng context ni Apostol Pablo ay ang face-to-face combat, daily combat, localized combat. So that's our first point actually. Ang gospel of peace, ang ebanghelyo, ay dapat yun yung firm foundation ng ating mga paa. Hindi tayo makapaglaban dito. Of course, kahit naman paano bitbitin ang sword of the Spirit, which is the word of God, kung paano dalhin ang shield of faith. Actually, sa full armor ng Diyos ay kung isasummarize natin into 2 words, ang spirito at ang salita lamang ito mga kapatid. The sword, which is the word of God, at yun yung sword ng spirito. Ang faith, as shield of faith, saan ba nakaangkla? Sabi nga ng ating narinig na rin, faith is only as powerful as its object. So kung ang object mo ay ng ating pananampalataya, ang makapangyarihang Diyos, ang awesome God, then your faith is indeed as powerful as its object. So saan nyo naka-anchor? Sa Diyos or sa salita ng Diyos. That's why pag ating pananampalataya ay tinetempest ng anong rebuke, Brother Vincent? Oh, you of little faith. And that's why tumayo yung dapat anchor ng ating pananampalataya, the Lord Jesus Christ. Oh my, nung sinawahi ang unos, yun dapat ang object ng ating pananampalataya. So the faith, the breastplate, in 2 words, sabihin natin ito ay ang spirito ng Diyos at ang salita ng Diyos. And so, the gospel of peace, ano ba itong gospel of peace? Na siyang dapat nating kaliga. Dapat nating inaapakan. At ang readiness ay ang kaliga. The readiness, the kaliga is the sandals. Ito yung tawag ng mga sinusuot ng mga Roman soldiers. At sinusuot lang to ng, sabi ng aking nabasa, sinusuot lang to ng mga ordinaryong Roman soldiers. Ang medyo high rank na soldiers, ang tawag sa kanilang suot na sandals ay calceus. C-A-L-C-E-U-S. Calceus. Ang sa mga ordinaryong sundalo, kaliga ang tawag. Kaya ang mga nagsusuot ng mga kaliga na sandals na may mga spikes ay kaligati.
Yun ang tingin ng sanlibutan sa atin, mga kapatid. Ordinary. Despised few. Rejected. Persecuted. Pero kahit mga ordinaryong tao, mga kapatid, ang ating mga armor, ang armor ng Diyos ay extraordinary. Can you say amen? Ang nagsusuot lang daw ng kaliga, mga ordinary Roman soldiers. Oh yes, we're ordinary people. Sino ba ang extraordinary dito? Sino ang matataas? Sino ang Nobel? Sabi ni Apostol Pablo. No. Mga poor, mga mahina sa sanlibutan. Pero siyang ginamit ng Diyos para yumaman sa pananampalataya. Ordinary citizens lang tayo, mga kapatid. Ano bang makikita ng sanlibutan sa atin? Pero pag nakikita nila ang armor ng isang ordinaryong Kristiyano, which is pananampalataya, salita ng Diyos, ang pagiging mas solid, firm sa salita ng Diyos, ano makikita nila? Mga taong to, walang pinag-aralan, mga taong to, ordinary, pero grabe ang pananampalataya, tindi ng pananampalataya, tindi ng pag-ibig, tindi ng foundation, tindi ng pagpapatawad, hallelujah! Because that's the gospel of peace. Just imagine, now I know, kung ang suot natin ay tayo mga kaligati, Roman ordinary soldiers ng Diyos. Kaya ang pina-equip, pinasuot ng Diyos sa atin ay super extraordinary na armor ng Diyos. Can we say amen, mga kapatid? And that's great to know na tayo yung mga kaligati. Ordinary soldiers, pero ang mga armors na pinapasuot ng Diyos sa atin, according to Apostol Pablo, ay super natural and extraordinary, mga kapatid. So, yun yung kaligati. So, yun yung itsura ng kanilang shoes. May hobnails, may spikes, para for at least 3, reinforce the soldier, mag-provide ng soldier ng stability. And then, ang pangatlo, sa face-to-face close combat, brothers and sisters, ay pwede rin pang-tadyak or pang-kick. Pag matamaan ka rin naman ng kaliga na may mga hobnails, may mga spikes, then it can also inflict pain to the enemy. So, what's the gospel of peace? Because from the gospel of peace, doon galing ang ating sandal, which is preparedness. O alam na natin, sa Bible, isa lang naman ang ebanghelyo, brothers and sisters. Sabi nga ni Apostol Pablo, isa lang ang ebanghelyo. Ang dinala ni Pedro sa mga circumcision, sa mga Hudyo, at ang aking dala sa mga Hintil, the same gospel. Sabi ni Apostol Pablo, kaya nga, pag may dumating sa inyo, anghel man or propeta man, apostol man, at mangaral ng ebanghelyo kay sa aming ipinangaral na ay anathema. Let them be cursed. Kasi there's only one gospel na tinuturo ng banal na kasulatan. Marami lang aspects, sabi nating aspects ng Ebanghelyo. Kaya tinatawag itong Gospel of God, Gospel of Jesus Christ, Gospel of our salvation, Gospel of grace, Gospel of peace. Ano pa bang karugtong ng the word na gospel? Good news. So isa lang ang Ebanghelyo, mga kapatid, na meron ang Biblia na tinuturo sa atin. So this Gospel of peace is walang iba kundi ang salita ng Diyos. Ito dapat yung pundasyon ng ating mga paa. At ang salita ng Diyos, ang Ebanghelyo, ang ating mga narinig, ang ating mga natutunan na since ikay sumampalataya mula sa gospel, mula sa salita ng Diyos na ating naiimbak na, naririnig, naiipon. Lagi nating sinasabi, Panginoon, sana dadalhin namin sa aming pag-uwi ang salita ng Diyos. That's true, that's a great prayer, closing prayer, brothers and sisters. Pero ang dulot ng salita ng Diyos is the sandal. And that sandal ay tinatawag ni Apostol Pablo na readiness, preparedness that comes from the gospel of peace. Oh, very amazing. Sa Ephesians 2:11-18, pagtiyagaan nyo ang medyo mahabang mga verses, aking kinuha. Isa lang ebanghelyo, mga kapatid. Sa 1 Corinthians 15, the gospel, Christ died, Christ was crucified, Christ died, Christ was buried, Christ raised from the dead. Gospel of grace, gospel of Jesus Christ, gospel of God, gospel of our salvation, gospel of peace.
Pero napagaganda, ang ginamit ni Apostol Pablo ay ebanghelyo, good news of peace. Na dapat ang good news of peace na ito ay magbibigay sa atin ng sandalyas, ng shoes to put on, na called na preparedness. Therefore, remember that previously, the Gentiles in the flesh, tayo yun, who are called uncircumcision by the so-called circumcision, which is performed in the flesh by human hands. Remember. Now, remember, brothers and sisters. Remember that you were at that time separate from Christ. Good identity. Good identity? May pagmalaki ba na identity? Separate from Christ. Excluded from the people of Israel. Strangers to the covenants of promise. Good identity ba ang having no hope and without God in the world? Pangit na identity. Wala kang Diyos, walang Kristo, walang pag-asa, magulo, makasalanan, patay. Pero verse 13, but now in Christ Jesus, you who previously, dapat previously na lang yun mga kapatid. Amen. Previously, we're far away, have been brought near by the blood of Christ. Si Kristo mismo, for Himself is our peace, who made both groups into one and broke down the barrier of dividing wall. That's the first effect ng gospel ng Panginoong Kristo Jesus, ang ginawa ng Panginoong Kristo Jesus. Because that's the gospel. Yan lang naman ang ebanghelyo nating tinanggap, sinampalatayanan. Dumating si Kristo Jesus to seek and save the lost, to redeem us, to save us, to justify us, to forgive us, to cleanse us, to sanctify us, to justify us. Ngayon, He Himself, between Jews and Gentiles, Christ Jesus Himself is our peace, making the both groups into one and broke down the barrier of dividing wall. Verse 14 and verse 15, by abolishing in His flesh. Ito yung content ng ebanghelyo, si Kristo at ang kanyang gawa sa krus ng Kalbaryo. Can you say amen? That's why we have all the reasons, Brother Anson, to praise the Lord. Because Jesus Christ Himself abolished in His flesh the hostility between Jews and Gentiles, which is the law composed of commandments expressed in ordinances, so that in Kristo, kay Kristo Himself, He might make the two races in one to one person. In this way, establishing peace. Yan ay ebanghelyo. At yung ebanghelyo na yan, sa context na yan, ay ebanghelyo ng kapayapaan. Therefore, being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ, Romans 5:1. Then verse 16, and that He might reconcile them both in one body. So sa pamagitan ng isang katawan na tinatawag na iglesia, ang ginawa ni Kristo has reconciled Jews and Gentiles and any kind of races, any kind of dialects. Sa iglesyang ito ay iba't ibang dialekto. Pero sabi sa verse 16, He might reconcile all dialects, all languages in one iglesia, in one family of God, reconciled to God. So ang first reconciliation, because of the gospel of peace, ay ang bawat races ay nagkakasundo, nagkakasama. Jews and Gentiles. Pangalawa, ang bawat race, pangalawa ay pinagkasundo ni Kristo ang Diyos at ang mga taong makasalanan, mga taong kaaway ng Diyos, first the Jews and then the Gentiles, sabi ni Apostol Pablo. Yan ang verse 16, that He might reconcile them both. Both means Jews and Gentiles. In one body. So sa isang iglesia, nagkasama ang mga Hudyo at Hintil, gi-reconcile ni Kristo Jesus back to God. So that's the vertical result ng gospel of peace. Nagkaroon ng nagkasama-sama, nagkaintindihan, nagkaunawaan, nag-iibigan, nagkakamayan. Ang iba't ibang lengguwahe, iba't ibang dialekto sa NLH. Bicolano, Ilocano, Bisaya, Cebuano, Tagalog, Swahili. Meron ba Swahili? Kinuha ng isang Swahili ang isang kasama natin. Sa isang iglesia, pinagkasundo ng Diyos sa pamagitan ni Kristo. At sa isang iglesia, pinagkasundo tayo ni Kristo sa Diyos. Tayong mga makasalanan at kaaway ng Diyos nang dahil sa kasalanan. Is that right? It's because of the gospel, called the gospel of peace. So that's the gospel of peace. Ang enmity between us and God, by virtue of justification, we have peace with God. Di mo na kaaway ngayon ng Diyos. So, diyan pa lang, in fact, paulit-ulit, mababanggit ko na naman siguro, in fact, sa Lutheran, sa message ni Luther sa Sardis, which is justification, yun ang pinaka-solid foundation
hallelujah, ng isang buhay Kristiyano na mararanasan at unang mararanasan. When God declares us righteous, or when God clothes us with righteousness ng katwiran ni Kristo, mga kapatid. So base doon, hallelujah, yan ay ebanghelyo ng pananampalataya at ang benefit, unang mainam na karanasan at unang mainam na foundation ng isang buhay Kristiyano ay noong maranasan mong dineclare ka ng Diyos na matuwid sa Kanyang harapan kahit tayo ay makasalanan. And that's justification. We have peace with God through our Lord Jesus Christ. Inabolish ang enmity natin with God, at inabolish din ang enmity, ang pagkanya-kanya at pag-iirap sa ibang lingwahe, ibang dialekto sa loob ng iglesia. So si Jesus Christ ng ating kapayapaan, by virtue of justification, we have peace with God. That's the gospel of peace. At mula diyan sa naranasan at karanasan natin sa ebanghelyo ni Kristo, ebanghelyo ng kapayapaan, sabi ni Apostol Pablo, you should have been prepared already. Meron ka na dapat shoes, meron ka na dapat sandals, because ang sandal nga, as I said, is the preparedness and readiness that comes from the gospel of peace. One thing makikita ko dito, mga kapatid, because specific si Apostol Pablo sa aspeto ng ebanghelyo, at yun ay ebanghelyo ng kapayapaan. Bakit? Nako, pag mambulaga sa atin, for example na lamang, pag binulaga tayo ng kasalanan sa loob ng pamilya, sa loob ng iglesia, sa loob ng relatives, sa loob ng family circles, pag hindi ka solid sa gospel of peace na yung karanasan kay Kristo, baka malimutan mo rin ikaw ay pinatawad lang din ng Panginoon. Kaya hindi mo kayang magpatawad. Pero kung solid ka, hallelujah, na dahil ikaw nga ay pinatawad lang din ng Panginoon, ikaw ay naring ganap lang din ng Panginoon, nilinis lang din ng Panginoon, ligtas ng Panginoon, hallelujah, solid footing ang inapakan. Ang gospel of peace ay isang firm foundation ng ating mga paa. Handa ka. Handa para sa ano? Handa ka sa iyong natutunan mula sa ebanghelyo ng kapayapaan. And what is that? Biglaan na. Parang hindi matanggap. Para it's so hard. So hard what? So hard to forgive. So hard to forgo. So hard to let go. Pero ibabalik ka sa gospel of peace na iyong natutunan, tinanggap mula kay Kristo, mula sa Diyos. Sa mga salita ng Diyos na ating natatanggap. Meron na tayong sandalyas. You are prepared to what? You are prepared to forgive. Bakit hindi ako marunong magpatawad? Bakit hindi ko kayang patawarin? Ikaw na waswail, masamang alipin, kadami-dami, milyones ang pinatawad ko sa iyo. Milyones ang pagkakautang mo at pinatawad ko. Ang milyones na yon, sa 50, hindi mo kayang pagpatawad ang iyong kapatid. That's the gospel of peace. Tayo ay pinagkasundo lang din sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Tayo ay pinatawad lang ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Kaya kung ang natutunan mo sa gospel of peace, sa ebanghelyo ng kapayapaan, na ikaw ay pinatawad lang din pala, you are prepared also to forgive. Because that's what you have learned from the gospel of peace. Specific si Apostol Pablo. Ebanghelyo ng kapayapaan. Pag puro tayo irapan dito, puro tayo jamiray, yamiray, nawala ng saysay ang ebanghelyo ng kapayapaan ni Kristo na pinagkasundo ang bawat lingwahe, nations and languages sa isang katawan. Sa NLH, nagkakasundo tayo, iba't ibang dialekto. Pero firm footing ang ebanghelyo ni Kristo na ating inapakan at natanggap. Handa. Handa ka, kapatid. O give me time, brother. Of course naman. Give me time. Give me time. Baka next month, mapatawad ko siya, brother. You are still in the act of preparing yan. Magsusuot ka pa lang ng preparedness to forgive. Sabi ni Apostol Pablo, you have already strapped the readiness to forgive. Because the gospel of peace says, we have just been forgiven. Sorry, brother. Isusuot ko pa lang ang pagpapatawad ko. Okay, good. Next month mo na lang patawarin.
magsusuot ka pa lang. Pero ang mensahe ng salita ng Diyos, you have already strapped the readiness to forgive. Bakit to forgive ang binigyan kong diin? Because specific si Apostol Pablo sa Ebanghelyo ng kapayapaan. Sirain natin, baliwalain mo ang iyong narinig. Forgiven lang din pala ako. Ako rin ay marumi, pinatawad, inaring ganap, nilinis lang din ng Panginoon. Who am I to judge? Who am I not to forgive? Who am I na magmatigas sa aking damdamin? Sabi ni Apostol Pablo, the readiness ay nakukuha natin that comes from the gospel of peace. Amen po ba? Handa ba tayo? Hindi natin alam kailan tayo subukin yan. Amen? Paglabas mo pa lang, sagian, gusto mong murahin ang road race. Grabe pa naman, yung mga driver, ingat sa mga kalsada. Dapat ready ka sa gospel of peace. Hindi yung, pag hindi lang ako Kristiyano. Yung biro nila na sinuntok. Sinuntok nga at sabi pa, anong lasa ng kamao ng isang Kristiyano? Di natin alam mga kapatid, kailan tayo subukin sa mga bagay na yan. Amen? Di natin alam. Pero sabi ni Apostol Pablo, warning ni Apostol Pablo, we should have already strapped the preparedness na nagmumula sa Ebanghelyo ng kapayapaan na ating narinig mula kay Kristo. Amen po ba? Sino ako na hindi, nako, kung merong lowliest, ugliest na tao sa inyong kalagitnaan, isa na ako doon mga kapatid. Pero salamat sa Ebanghelyo ng kapayapaan ni Kristo. Wala akong paki sa Diyos, kaaway na kaaway ako sa Diyos, sa aking isipan, sa gawa, pananalita, kaaway na kaaway sa Diyos. Pero salamat sa Ebanghelyo ni Kristo, Ebanghelyo ng kapayapaan. Inaring ganap, pinatawad, nilinis. Then who am I na hindi ako ready? Talagang gambalain, gulatin ka. Ito naman si sister. Sabi ko, Panginoon, ang binigay ko lang naman sa aking mga mahal sa buhay, sa mga tao, is the Word. Sabi ko sa kanila, magpatuloy kayong maglingkod sa Panginoon. Pero sadyang di natin alam ang mga pangyayari. And then, kaya nga sabi, sa una, this is because this is according to the context na rin. First context and first point. The localized combat. So near. Face-to-face combat. Mula sa family, sa kalye, sa school, sa merkado, sa tiyangge, sa kalsada. How are we prepared na ang gospel of peace ang lumabas sa ating mga bibig, kilos, at gawi, mga kapatid? Diyan tayo biglang masusubok. And that's why, napakaganda ng unang idea, ng unang sense, because pwede tayong gumanti according to the flesh. Kaya nga sabi ni Apostol Pablo, we do not fight according to the flesh. We do not wrestle against flesh and blood. Hindi natin sila gantihan ng PI, hindi natin sila gantihan ng mura, hindi. Ang laman ng laman. Amen? Hindi natin pwedeng gantihan ng hindi pagpansin, pagbaliwala ang mga pagkakamalit, pagkakasala. Of course, we hate sin. Hindi natin gusto ang mga ganyang karumihan kasalanan sa loob ng iglesia. Pero hindi ko pwedeng sabihin, tigas kasi ng ulo. Hindi ka kasi nakikinig. Hindi mo kasi pinapansin ang mga payo. Takot kayo sa uncle kasi pag uncle, nakita kayo ng uncle na ganyan ang suot, ganyan ang ginagawa. Takot kayo. Bakit? Takot tayo sa tao. Hindi takot sa salita ng Diyos. Pero kung nandyan na yan, hindi mo pwedeng gantihan, hindi mo pansinin, hindi mo pwedeng gantihan ng unforgiveness. Harapin yun. At kung handa ka, harapin mo talaga yun sa pamagitan ng pagpapatawad, pagtitiis, pagtsatsaga, at pananalangin, kapatid. Yan yung issue na gusto ni Apostol Pablo. Should be ready. Whether localized, na conflict, familial, societal, kalsada, at kung saan-saan man, mga kapatid, we should be ready. At ang readiness, saan daw galing? Ebanghelyo. At ano ang ebanghelyo ng kapayapaan?
Salita ng Diyos, message of truth, the gospel of Jesus Christ. Ano ang gospel of Jesus Christ? Who are we previously and who are we now? Yun yung nabasa kanina sa Ephesians. Previously, remember. Pagkalimutan natin who are we, sino tayo previously, aring bitterness at pagmamatigas and unforgiveness ang pwedeng umiiral. Pero if naalala at maalala natin, sino nga ba ako, Panginoon, kung wala ang iyong biyaya? Where would I be without you, Lord? Kung wala ang iyong biyaya, Panginoon, where would I be? At saan kaya ako ngayon? At sino na kaya ako ngayon sa sanlibutan? Pero salamat, may ebanghelyo, may salita ang Diyos. At tinuturuan tayo, mga kapatid, and that's the first point. That's the first sense ni Apostol Pablo. At totoo yun. Localized, di natin alam. Sa loob ng iglesia, sa loob ng pamilya, sa labas. We should always be ready. Bakit ang gospel of peace, ang salita ng Diyos ay firm foundation? Kung wala yun, anong gagawin mo? Sa mga kaaway na flesh and blood. Gamitan mo rin ang flesh and blood. Diba? Pero kung handa ka, alam mo na kung ano ang nasa likod nito. Right. Dami tayong mga karanasan. Gambalain, gulatin ka na lang. Ng conflict, ng tama, ng sugat mula sa kaaway. What are we to do? Are we prepared? At saan daw galing ang preparedness? Sa salita ng Diyos. Salamat, Panginoon. Tinuruan mo akong magpakumbaba. Salamat, Panginoon. Natuto talaga akong magpatawad, magpaubaya, because yun ang aking karanasan mula sa iyo, Panginoon. Yan ang point ni Apostol Pablo. Ang readiness natin mula sa salita ng Diyos. So, are we still in the act of preparing? Dapat handa na tayo palagi. So, next time, of course, may lessons. May sugat. Pero dahil handa ka na rin, pagagalingin ng Diyos ang sugat ng kaaway. In fact, kama ni Apostol Pablo, stand firm. Bangon. Tayo. Nadapa ka man ilang beses, 7 beses. God, the Lord is righteous enough, is gracious enough to raise us up again. How many times? How many times tayo dapat magpatawad? 470. Mayroon na ba kayong listahan? 490 pala. Oh, that's just a metaphorical, mga kapatid. Be ready. Mula sa salita ng Diyos, sabi ni Apostol Pablo, nagbigay sa atin ng preparedness. So prepared ka ng, Lord, last na lang ito, Panginoon. Hindi ko na ito mapatawad next time. Bakit? Pang 490th na ba yun? Na mali ng iyong kapatid? As long as we are still in these lives, ang ating rest na kasama ang Panginoon is with vigilance, because ang kaaway ay nakapalibot pa rin. Purihin ang Panginoon, bet kahit na dyan, may tama na tayo, ang iglesia, ang daming hinarap, ang ating iglesia, ng mga problema, mga trials, mga testings. Pero ang ating pastor, ang ating pastoral, alam kong ready paano i-dealt with ang kaaway, at ang attack ng kaaway, at ang tama ng kaaway. Dealt with salita ng Diyos. Dealt with compassion, dealt with forgiveness, dealt with pananalangin, pagtitiis. Amen po ba? Ganyan dapat kahanda ang iglesia. So that's the first point. Solid foundation ang mga salita ng Diyos na ating narinig. Kung wala ka talagang salita ng Diyos, ang gagamitin mo is flesh and blood. Kung ayaw niya, di wag niya. Kung ayaw mo sa akin, ayaw ko rin sa iyo. That's flesh and blood. Pero solid foundation ng gospel of peace. And we should have been prepared already. Amen po ba? Just be ready. Ready to pray, ready to forgive, ready for everything ayon sa ating mga natutunan mula sa gospel of peace ng ating Panginoong Kristo Jesus. I pray na ganyan ang iglesia ng NLH, ang local assembly ng NLH. Salamat sa inyong mga pagpapatawad, sa inyong pagtitiis, sa inyong lingkod, mga kapatid. Salamat sa inyong pagtitiis. Pwede niyo sabihin, hindi na muna ako makinig kay Brother Raul, parang walang sense. Nabasa ko nga, totoo yun, parang hindi maiwasan na sa iyong pangangaral ay mahaluan mo ng biography.
Si Apostol Pablo ay hindi niya nilalayo ang kanyang biography. Every time mayroong kaharap at nangangaral ng iglesia. Hindi niya tinatago ang kanyang previously. Hanggang nilaglag ng Diyos sa kabayo. O ikaw, ang iyong previously at nilaglag sa hagdan. At ngayon ikaw ay isang tunay ng mananampalataya. Hindi natin may tatago sa ating pag-share, sa ating pangangaral, sa ating pag-evangelize, soul witnessing, soul winning. Hindi natin may alis. At mas maganda nga, sa iyong soul witnessing, sa soul winning, sa evangelization, personal evangelization, kasama ang iyong buhay. Because the testimony of your life will speak for itself. At salamat sa Panginoon, ang ating mga buhay, totoong may previously, pero ngayon ay mga bago. That's according and because of the gospel of peace. Handa na ba ang bawat isa na nasa loob ng NLH? Amen? Of course, we suffer together. We will stand up together. Ye, ang sabi ni Apostol Pablo, put on the whole armor and stand therefore. And set your feet on the solid ground. Na tayo rin, kung wala ang salita ng Diyos, walang biyaya ng Diyos, wala ang grasya ng Panginoon, wala ang cross ni Kristo, kung wala ang Diyos at wala si Kristo, saan din ba tayo? Sa mga sandaling ito, Kristo sa sabungan, Kristo sa kung saan-saan man. Pero salamat sa biyaya ng Diyos. Diyan tayo huhugot ng ating pagiging handa sa anumang conflict meron tayo. Amen po ba? Kahit pa sakit na, tinumbok ang damdamin mo, tinumbok ang ego mo, lumitaw din ang ego. Dapat ang lilitaw ay ang ego na ni Kristo. Yet not I, but Christ in me, ang sabi ni Apostol Pablo. Point number 2. Strapping your feet with readiness means ready to move with the gospel of peace. That's the second sense. At hindi ako mag-agree na out of context because basahin na lang sis, una nating i-flash ang bagong Isaiah, ang Ephesians chapter 6, same chapter pero ang verse 18 to 20. Sa first point mga kapatid is localized. Ingat, be vigilant. Be vigilant. Alam mong nandyan lang nakapaligid ang kaaway. Kung nandun ka sa kalye, sa school, sa tiyangge, nandyan lang, flesh and blood. Harap mo, kausap mo. Katabi mo, katrabaho mo, classmate mo. So be ready in everywhere. Sa family, be ready. Be firm-footed sa salita ng Diyos, sa ebanghelyo ng kapayapaan. So that's the first sense and the first point. Pangalawang point is, the readiness na tinutukoy nito ni Apostol Pablo is readiness to move with the Word of God, with the gospel. Ito yung gusto kong bigyan ng diin sa pangalawang point. Sa verse 8 in same chapter, para hindi tayo sabihin na out of context, wala yan. Ang context ni Apostol Pablo is face-to-face combat. Kung saan ka man naroon, mayroong conflict. Yes, that's true. That's the first context. Pero ang context kasi is either verses before, even chapter before your text, or verses after, or chapter after your text. So ang verse 18 to 20 ay may ganitong sinasabi si Apostol Pablo, verses after the text, which is part of the context. With every prayer and request, after sinabi ni Apostol Pablo, to stand therefore sa lahat ng armor ng Diyos ay dapat nating saklob, naka-ready. We have been ready already, belted na, shod na or strapped na, naka-ready ang shield of faith, perme. Shield yun. Sometimes, nakababa. So, itaas natin ulit ang pangalan ng Diyos, ang pangalan ni Kristo. Shield of faith, anchored sa salita ng Diyos at anchored sa Diyos. But verse 18 to 20, may isa pang sense na gusto kong kunin, which is part of the context. Sa labanan, with every prayer, wag nating walain, with every prayer and request. Kompleto ang armor ng Diyos. Pero wag nating i-disregard ang pananalangin. With every prayer and request, pray at all times in the Spirit. Can we say amen sa salita ng Diyos? Kahit na-miss natin to, kahit nag-fail tayo dito, agree tayo sa salita ng Diyos. Dahil magbibigay sa atin to ng kalakasan at magbibigay sa atin ng opening, pagbubukas ng ating mga puso at mga mata. So just say amen to the word. Kahit nag-fail tayo, alam ng Diyos, nag-fail tayo sa ating mga buhay pananalangin. Nag-fail tayo sa ating mga supplications and requests.
Pray at all times in the Spirit, and with this in view, be alert. Alert sa localized na conflict, sa localized na combat, familial combat, saan mang area ka nandoon at may conflict. Be alert with all perseverance and every request for all the saints. All the saints. Starting sa sarili mo. Panginoon, before I would pray for myself, for others, Lord, this is myself. Dami ko ring pagkukulang. Dami ko na ring napabayaan. So pray, starting from yourself, then pray for all the saints. And then verse 19, listen to this. And pray in my behalf. Apostol Pablo. Ang lahat ay pinalalahanan ni Apostol Pablo from verse 10 to 17 because that's plural, that's the whole church, ang kausap. So everyone that belongs to this church, to this local assembly, was reminded doon sa unang mga verses. And then dito, verse 19, and pray for my behalf. Mga lingkod ng Diyos, pray for your pastor. Pray for your brother. Pray for your watchman in the house. Pray for your ina ng tahanan. Ilaw ng tahanan. Ina ng tahanan, tama. Pray in my behalf that speech may be given. Speech may be given. Or utterance, sabi ni Apostol Pablo sa ibang version. To me, in the opening of my mouth, to make known with boldness the mystery of the gospel. Same series of verses. So kanina, gospel of peace in a specific. So dito, the mystery of the gospel. Well, kung ang nagiging consistent sa Apostol Pablo sa kanyang isipan, the same gospel of peace, the same gospel of God, gospel of grace, gospel of salvation, one gospel lang naman mga kapatid. So pero ang dalangin niya, pray for me, for my behalf, para bigyan ako ng utterance ng Panginoon, nabuksan ang aking bibig upang ipaalam, ipahayag with boldness the mystery of the gospel. Ito yung commission, ito yung burden ni Apostol Pablo na kanyang nararamdaman at hinihiling niya sa church na idalangin nila at idalangin natin ang ating pastoral ministry sa loob ng iglesia. To make known with boldness the mystery of the gospel. Ano ibig sabihin nito mga kapatid? So that's the second sense. Readiness na tinutukoy doon sa ating verse 15 means the readiness to move with the word or with the gospel. Amen po ba? As I said kanina mga kapatid, we are so thankful, blissful, na punong-puno tayo sa teaching ministry sa loob ng iglesia. Salamat sa gift ng Panginoon sa atin, mula sa ating pastoral, sa ating mga kapatid ng aral, at salamat sa mga nagpapagamit na at ginamit na muli ng Panginoon. That's good. Because matagal na nga rin tayong naging mga mananampalataya. Ang dami nang naimbak sa ating mga salita ng Diyos. Of course, ang context ni Apostol Pablo is siya bilang apostol ng Diyos. Humahayo, umalis, pumupunta sa iba't ibang dako. So there's the sense in there. The readiness na tinutukoy rin ay may isang kahulugan at may isang punto, and this is the readiness to move with the gospel, with the word of God. Amen po ba? Karanasan mo, Brother Anson? Right. In how many hours na pagitan? Buti na lang handa ka to move with the word, with the gospel. Mga kapatid, this is, as I said, this is a solemn reminder sa atin. Well, bigyan ko muna kayo ng reason. Una, nakuha na natin ang context. Na hindi lamang ang readiness doon ay ang firm foundation natin upang harapin ang face-to-face, close combat, close conflict, family mo mismo, kaibigan mo mismo, katrabaho mo mismo, katoda mo mismo. Ngayon, ang other sense is to readiness to move with the gospel. Kung saan ka dadalhin ang salita ng Diyos, kung saan ka dadalhin ang iyong conviction. 2 months ago sa Tambungan, what was the ano natin doon? Lord, I am available to you. Sino yung mga nandoon? Taas ang kamay. Taas. Huwag kang mahiya. Nandoon tayo, di ba? Sa Tambungan. Lord, I'm available to you. Nalimutan na? Naalala pa? Readiness na tinutukoy ni Apostol Pablo in second sense and second point is readiness to move with the word of God, with the gospel. Again, ang sabi ni Apostol Pablo, having strapped
already. Okay? So, salamat kay Brother Anson. Hindi ka nagsusuot ng shoes of readiness noong sinabing, sino ba nang tumawag sa'yo? Si Brother David? God bless you. So may reasons tayo na isa yan sa mga sense. Nakita natin sa context ni Apostol Pablo. Humihingi siya ng dalangin sa iglesia. Ang bawat worker ay humihingi ng dalangin sa iglesia. Totoo yun, Brother Vincent, dyan lamang natin ma-appreciate pag ikaw ay nandoon na rin. And I believe naman, hindi ka nagsusuot ng shoes of readiness noong assign ka na. Kailan ba assignment ko? December? Hindi. Noong ministry class pa lang tayo, noong Kristiyano ka pa lang, inihanda na rin tayo ng Panginoon. Amen po ba? Doon pa lang sa kagaya ni Father Abraham, napaghandaan mong, na-ready mo ang sarili mong may iwanan, may talikuran, kapamilya, countrymen, relatives. Pero patuloy ang sabi ni Apostol Pablo, kahit para sa kanya na idalangin natin siya para buksan, bigyan siya ng utterance ng Panginoon. At yun, ito yung buhay ng ating Apostol Pablo. At kailangan niya ang dalangin at yun ang kailangan ng bawat mananampalataya, yan ang kailangan ng bawat lingkod ng Diyos sa ating kalagitnaan. Sa NLH, mga kapatid, huwag niyong kaligtaan ang inyong mga workers. Mula doon sa ating department na nag-prepare sa ating mga bata at kabataan, mga musmos, hallelujah, para sa preparation nila pagdating ng panahon na sila magpabautismo, the same preparation. Hanggang sasabihin nila pag mayroon silang naramdaman sa kanilang puso, nakasapatos na. Di ba, kahit naman sa lingwahe natin ngayon, are you ready? Ready for church? Ano unang tinitingnan? Yung pang-ibabaw or tinitingnan talaga kung ano na, nakasuot na ba, nakapang-sapatos na? Parang meron tayong culture na ganun, right? So hindi pa rin nalalayo doon sa sense ni Apostol Pablo na ready to move. Ready to move, ready to run, ready to walk where the Lord walk. Kaya wag naman mangyari nga. Malayo pang 22 and then you're not yet ready. And I appreciate everyone na sa pagbabago nating time frames nating gawain, always ready na yan. Amen? Always ready na. Uy, 8:30 na, saka ka palang alis at taga-Tanay ka or taga-Kainta. Darating ka, 9:30, kasi traffic. Pagbintangan pa ang traffic. Salamat sa Panginoon. Pag-declare ng this is the changes ng ating program, anong ginawa natin? We have prepared ourselves. Amen. Yun yung having straps already. Dating ng Wednesday, gawain. Ikaw na nandoon sa labas, tricycle driver, I pray for Brother Vincent kahit hindi mo assignment. Be here. Amen. Daming, sa preparedness mga kapatid, maraming in the act of preparing pa. 7 ng gabi ang gawain ng Wednesday. Asawa mo hindi pa nakapaghanda. O sino sa inyo ang hindi pa handa? 7 na lang ng gabi ng Wednesday. Ikaw na nasa labas pa, maghanda pa, at pagdating mo rin sa bahay, pati asawa mo at mga anak hindi din pa handa. Well, at least better late than never. Pero minsan, pag 8:30 na, banabana mo, estimate mo, darating tayo 8:30 na. So, kamaya na lang madatna natin. So, hindi na applicable ang better late than never. Huwag naman masacrifice ang ating mga gawain just because we are unprepared. Amen? Be always ready because strap ng ating mga paa kasamang lumakad ang salita ng Diyos. Kasama sa buhay natin, mga mananampalataya, ay pumunta sa gawain ng Panginoon. Be ready sa bawat gawain. Ngayon, at least may isang araw tayo. Salamat at napaghandaan natin. Paid na. Handa na rin ba tayong lahat? I think kasama natin sa mapagmitingan because may nagtatanong about sasakyan sa 22 because may taga Bicol, probably, and very possibly. So kasama siguro natin sa emergency meeting, brother. Nagtanong si brother Othman ba yun? Yung
taga Bulacan, Brother David, nakunta ka ba niya patungkol sa masasakyan din na pupunta ng 25? Sa 22, we are all ready. NLH ready? Everyone's ready? Or in the act of preparing? Then, nakasandal na. Nakasapatos na tayo para sa mga gawain. Nakasapatos ka na lagi, quote-unquote, para sa bawat gawain. Wednesday, Friday, Bible studies. Why? Ang exhortation kanina, we have all thousand of reasons and forevermore to bless the Lord, to thank the Lord. Amen po ba? So be ready to move with the Lord, with the Word, with the Gospel. Amen po ba? Hindi lamang ako mangungusap sa aking mga kasamang mga mananampalataya, mga worker, mga preachers, mga teachers, kung saan man tayo dadalhin. Hallelujah, always be ready, nakasandal na. Pag humingi ng tulong ang katabi, humingi ng tulong si Pastor Elmer, Brother Elmer. Hallelujah, ready si Brother Gerard, Brother Anson. Nakasandal na ako, Brother Elmer. 1 week ago palang pangaral ni Brother Raul, kaya having strapped na para puntahan ang gawain ng Panginoon. Amen po ba? Or still in the act of preparing? Hindi. We should be nakasyad na. We have already strapped the readiness to move with the Word of God, with the Gospel. Kaya hindi tayo lahat. Wala ngang apostol eh. I think wala namang apostol. Wala namang apostol Pablo. Pero humihingi pa rin tayo ng dalangin. Totoo na hindi lahat humahayo, hindi lahat missionary. Pero in every capacity na meron tayo mga kapatid, ready ka rin. Ready ang suportahan ang mga umaalis. Ready ang iyong sasakyan. Ready ang iyong resources. Ready ang iyong finances. Don't say to the Lord, no, Lord, mag-strap pa lang ako. Sila munang nakastrap na. Nag-say yes tayo kanina kung sino ang in the act of preparing pa or in the act of strapping pa, nagliliston pa lang. Lahat ay nakalisto na, nakaredy na ang mga shoes. Amen? Really? Amen and amen. Brother Elmer, tandaan mo, Brother Elmer. Nakastrap ng ating mga manggagawa para pumunta sa katabi. Purihin ang Panginoon. So that's the other sense and that's the other meaning. Kaya nga, ang sabi ng Isaiah 52 verse 7, how delightful on the mountains are the feet. I believe na ito yung isa sa mga imagery na nasa isipan ni Apostol Pablo nung sinabi niyang, your feet have already been strapped with the preparation, with the preparedness of the gospel and for the gospel of peace. Amen po ba ang lahat diyan, mga kapatid? Hallelujah! Kaya nga, don't stop. Hindi pa tayo tumitigil. Wala tayo doon sa ibang mga grupo na tayo na lang. Hindi na kami nag-evangelize, brother. Wala na kaming soul witnessing. Wala na kaming soul winning. Wala na kaming personal evangelism. And I affirm, noon pa man hanggang ngayon, I believe na nasa vision pa rin yan. I think sa ating mga tagline sa Iglesia, Preach Christ, build communities. Yun ba yun? Yung tatlo? And I affirm sa desire natin kahit sa nasa puso nating pastor na hindi pa tumitigil ang evangelism, ang personal evangelism, soul witnessing, personal witnessing sa mga nasa labas at sa mga mananampalataya kahit sa mga nasa denominations. Hindi pa tumitigil, mga kapatid. And I believe, agree tayong lahat diyan. Amen. Sa loob ng pamilya, sa mga kasambahay, kaibigan, don't stop, hallelujah, announcing the good news. Because how beautiful, how delightful on the mountains, on the streets, on the schools, on the businesses, ang mga tao, ang mga paa ng mga taong nagpo-proclaim ng Ebanghelyo. Amen po ba? Ina-appreciate natin na kahit sa inyong mga workplaces, kahit sa inyong mga pasahero, ina-appreciate ko mga testimonies ni Brother Vincent noon, hallelujah, I think kahit hanggang ngayon, nasa pamamagitan ng kanyang trabaho, may masishare ng Ebanghelyo. May ma-exist ang personal soul winning and witnessing. Humihingi tayo ng dalangin sa mga bagay na yun, mga kapatid. Because that's the readiness. And that readiness is ready to move with the word and with the gospel of peace, mga kapatid. How beautiful are the feet who brings good news, who announces peace, who brings good news of happiness, who announces salvation. And says to Zion, your God reigns. Sa first coming ng Panginoong Kristo Jesus, yun pa rin ang mensahe. Because your God reigns, it just means God is in control. God is sovereign. Yung exhortation kanina, He is worthy of praise because God is in control. God reigns.
At lalo na ngayon, mga kapatid, na nasa huling mga araw na tayo, ang mensahe natin, rejoice and be glad. Because ang ating mahal na Panginoong Kristo Jesus ay babalik na. The question again, ang shoes is the preparedness. Ang NLH ba ay nakasuot na sa sandalyas na yan na preparedness, readiness, mga kapatid. Hindi lang readiness, brother, okay lang, hindi naman lahat, hahayo nga. Pero pagdating sa angulo, sa sense, na dapat tayo prepared kahit sa pagbabalik ng Panginoon. Dahil ang pinakamensahe na rin ngayon, hindi natin dinidisregard, inaalis ang gospel, proclamation, good news that Jesus Christ came to save and seek the lost. At dinagdag natin ang mensahe sa huling panahon. Lumabas kayo sa Kanya, bayan ko. Lumabas kayo sa denominationalism. Buti nga, ang denominations hanggang ngayon, mayroon pa rin silang evangelism, personal evangelism, church evangelism. Kaya it's so sad na sa loob ng iglesia, sa loob ng mensahe, merong stand na nagsasabing, denominational or denominational-like ang inyong ginagawa na humahayo pa rin, nagwawali pa rin, nangangaral pa rin. It's denominationalism. Paanong denominationalism? Kailan tumigil? Kailan titigil ang go into all the world? Para sa atin, sa ating panahon, titigil lamang ito mga kapatid, pagbabalik ng Ebanghelyo sa Israel. Or else, meron tayong guilt na mararamdaman sa ating buhay na specific na gustong i-share sa inyo. So that's the 2 points, brothers and sisters. Hindi tayo lahat hahayo, hindi lahat mangangaral. Pero I want us, everybody, na nakasuot na ang shoes of readiness and preparedness. Readiness to preach, to share, to shout Jesus, hindi lang sa awit, in the streets, in the, saan ba yun? In the mountains, in the schools. Ang ating mga buhay, whether in word or in deed, dapat sumisigaw ng Ebanghelyo ni Kristo. Dapat nangangaral ng Ebanghelyo ni Kristo dahil tayo mga buhay ng mga sulat ni Kristo na sinulat ng Espiritu ng Diyos. Amen. Kaya paglabas natin, hindi ka mangangaral, babae ka, estudyante ka, pero ang buhay natin nangangaral ng about sa gospel ng Panginoong Kristo Jesus. Wherever you move with the Word of God. Ready to move with the Word of God. Huwag niyong iiwan ang salita ng Diyos sa iglesia. Dalhin niyo sa bahay, dalhin niyo sa church, dalhin niyo sa kalye. Shout Jesus, shout the Word, preach the Word, kahit saan man tayo naroon, because that's the readiness, the shoes and sandals of readiness and preparedness to move with the gospel of the Lord Jesus Christ. Niiwan natin sa church pagdating sa school, pagdating sa bahay, pagdating sa kalye, flesh and blood ang ating pagkitungo. No. Sabi ni Apostol Pablo, we do not fight against flesh and blood. We fight with the word of the Lord Jesus Christ. Kailan tumitigil ang Great Commission, mga kapatid? Not yet. Nangangaral pa rin tayo. Ang ating pastor, meron niya, nandyan yan sa kanyang vision at puso. Nga, lagi pa rin natin sinusuportahan ang ating mga outreaches at in-encourage pa rin tayo ng one-on-one. And I appreciate buhay ni Brother Elmer. I believe that's a gift, really, because very effective siya sa one-on-one. Na witnessing one-on-one evangelism, personal evangelism. Kaya nabuo ang katabi, may mga kaluluwang nadagdag sa katabi because kahit nagtatrabaho, ganun ang preparedness. May kumontak sa'yo, Brad, pakigawa ng laptop. Pero ang nagpapagawa ng laptop, nagiging mananampalataya. Just imagine that. Because of what? Because there is a person na ready to move, ready to share, ready to preach, ready to express, ready to announce the message and announce the good news of salvation at malapit ng pagbabalik ng Panginoon. Nag-aayos ka dyan, nagbebenta ka dyan. Pero ready ka lagi. First and foremost pa rin, ang readiness mo to move, to preach with the word. Kaya mayroong sila Sister Annie at Brother Hernan ay na-convert. Nag-meet lang yan. Paano sila nag-meet? Paano sila nagkita? Bumibili, tama ba yun? Bumibili ng pagkain. Well, meron tayo sa Palangoy at hindi na nakakalangoy. Meron siyang bahaginan sa Palangoy at sinusuportahan natin. Ayaw nang lumangoy sa kasama natin Kaya hindi na muna umaten. Hindi naman sila lumangoy. Sinusundo naman ni Brother Elmer ng tricycle. Puti kong pinapalangoy. Pero at least nagawa natin ang komisyon ng Diyos.
Alam natin ng lahat, hindi mananampalataya, hindi sasampalataya. Kaya sabi nga ng mga extreme na Reformed or Calvinist, what's the purpose of preaching the gospel na alam naman natin na hindi lahat anak ng Diyos? Hindi naman lahat sasampalataya. So parang walang purpose ang proclamation of the gospel. They're wrong. Because ang disenyo ng Diyos, hallelujah, sa pagliligtas ay sa pamamagitan ng pangangaral ng Ebanghelyo. The gospel of Christ through preaching is the power of God unto salvation to everyone who believes. Kaya thankful tayo sa nag-invite sa atin, may dumating na pastor, may nangangaral, salamat sa Panginoon. Because yun ang disenyo ng Diyos. Alam ba ng Diyos kung sino ang sasampalataya at sino hindi? Yes! And yet, pinapatigil ba tayo sa pangangaral ng Ebanghelyo? No. Hanggang sa ito'y babalik sa Israel, brothers and sisters. So be ready! Nakastrap na ang shoes of readiness to move with the gospel of God. Amen po ba? At lalo na, dapat ready tayo sa pagbabalik ng ating Panginoon. Baka naman, babalik na lang ang Panginoon, mayroon ng admonition o mayroon ng premonition na, sige, 7 days na lang, Moses, papasukin mo na lahat ng animals. Ngayon, Moses, lahat ng animal ay sa labas na. Mag-ready na ang mga anak ng Diyos. Kahit may mga premonition, admonition niya, saka ka pa lang siguro mag-strap? No. Dapat nakastrap na ang readiness. Ready to move. Sabi nga ng awit natin, ready to move to other location, to other dimension. Ganun ba ang mga nandito sa NLH, mga kapatid? Kung sino pa ang in the act of listoning pa, preparing or tying your shoes of preparedness, be prepared na mga kapatid. Isuot na yan. Tie your shoes of readiness and preparedness kahit sa pagbabalik ng ating mahal na Panginoon. And I want to emphasize once more na I want us, maaring sa 2025, probably, I believe na hindi pa rin mawawala sa vision ng ating pastoral ang personal evangelism. Kahit sa aming mga estudyante sa ministry, tinuruan kami about soul witnessing, personal evangelism, kahit sa in your capacity. Alam niyo ba, sino yung mensahero sa Philadelphia? Si John Wesley. Daming sermons. Siya ay ginamit ng Diyos through sermons. How about ang kanyang kapatid na si Charles? Paano siya nakapag-preach? Paano niya in-express ang kanyang mga natutunan? The gospel of peace, the gospel of God, the gospel of Jesus Christ. Through songs. Kung thousands ang sermons ng kapatid niyang si John Wesley, si Charles naman, thousands ang kanyang songs. Sabihin mong babae ka, asawa ka lang. Oh my, praise God. Ang pagdalaw niyo lang, ang pagbisita niyo lang, ang pangungumusta niyo lang, ang pagpapagamit niyo sa Panginoon na hindi pa tumitigil, mga kapatid. And I appreciate sa lahat ng manggagawa at sa lahat ng kagababaihan at kalalakihan dito, I encourage us everyone. Be strapped na sa readiness, preparedness to move with the gospel of the Lord Jesus Christ. Can we say amen? Alam niyo ba, mayroon ako i-share na, hallelujah, tayong lahat ay, in a sense, nagigilty sa weakness na ito, mga kapatid. Ang weakness na yan ay, yung nahiya, wala akong gift, wala akong ganitong gift. Si pastor lang ang may gift, si Brother Elmer lang ang may gift of evangelism. So, pag na-assign tayo sa mga witnessing, personal witnessing, dapat ang youth ay may ministry na dati, naalala ko, namigay tayo ng mga tracts, namigay tayo ng mga pamphlets about the end-time message or sermons of Brother Branham. Nasaan na ba yon, mga kapatid? I believe sa 2025, sa visions at plano siguro ni Pastor, hindi mawala ang evangelism because the Great Commission na hindi pa rin tumtigil hanggang ngayon. Wala tayo doon sa, tayo na lang, yung, kung sino yung nasa loob ng iglesia. Yun na lang ang establish natin hanggang sa pagbabalik ng Panginoon. That's very wrong. I think that's even a sin of commission. Yeah, commission. Dahil sinusuway mo ang Great Commission ng Panginoon. Pero wag naman tayong magiging guilty sa sin of mission. Alam niyo si James Ussher, isang evangelical teacher and preacher sa around 1600s. James Ussher ang pangalan. Sabi ni Horatius Bonar na isang biographer na nagtala ng buhay ni James Ussher. Si James Ussher ay isang laborious na preacher, masigasig, maalab na preacher, mananampalataya, nangaral for 55 years ng salita ng Diyos. At sa araw na siya ay nagkasakit, at ang sakit na yun ay, yun na rin ang katapusan niya, hallelujah. Sabi doon sa biography ni James Ussher, sa deathbed niya, sa March 21, 1656, isang untiring na preacher, isang laborious na preacher, isang masigasig, masipag na preacher na si James Ussher,
At the end of his life, sa deathbed niya, ano ang kanyang regrets sa buhay? Ano ang kanyang last words? But Lord, in special, forgive me of my sins. Forgive me my sins of. Guess what? What kind of sin? Omission. Imagine, for 55 years, well, sa ating Apostol Pablo, ano ang last words niya? I have fought the good fight of faith. I have kept the faith and I have finished the race. Pero marami sa kasaysayan, kahit isa ito si James Asher, nasabi na, Lord, forgive me my sins of omission. Ang isang taong masipag, masigasig for 55 years preaching the Word of God, at the end of his life, ganun pa rin ang kanyang naramdaman. A guilt for the sin of omission. Isang preacher na masipag, at the end of his life, damang-dama niya pa rin ang isang guilt na, Lord, meron pa akong maraming hindi nagawa sa buhay, sa iyong harapan. Imagine that. Compared to us. Isang binibless na sa ministry for 50 plus years. Pababasa mo ang ganun mga stories, mga kapatid. Tingnan mo ang mga, wala na sa ating kalagitnaan ng mga pastor. Si Pastor Nonoy, paano siya nagtapos? Sa luling hayaw? Sa beach somewhere? Sa gawain? After niya nag-preach, after niya naglatag ng salita ng Diyos, ilang minutes after he sat down, how much? Kaya nga, nung narinig ko at nabasa ko ang story ito ni James Asher, sabi ko, Panginoon, paano na ako? Nagsasayang ng maraming taon. Paano na tayo? Paano kaya tayo? How about our lives? Paano natin minamaximize ang ating mga panahon? Malapit na, of course, we are the generation na babalikan ng Panginoon, and I believe that's true. Hindi tayo against diyan. Paano natin i-maximize ang mga nalalabing oras sa ating Panginoon? Kung silang 55 years na masipag sa ministry, at the end of their day, of their life, sabi niya pa rin, Panginoon, dami ko pang napabayaan siguro. Siguro sa isip niya lang yun, sa guilt niya lang na naramdaman, because sa kanyang puso is preaching, serving. Sabi ko nga kanina, let us babagsak tayo pag bumagsak na ating katawan. Hihinto tayo sa paglilingkod sa Panginoon pag huminto ng ating breath. Amen, mga kapatid? That's the readiness. Hanggang sa pagbabalik ng Panginoon, buhay man o patay. Hallelujah! Huwag tayong tumigil sa paglilingkod sa Panginoon. Huwag tayong tumigil na magpagamit sa Panginoon. Kung sila nga nagkaroon ng sense of guilt na bigay todo at masipag sa ministry, how much more kaya tayo? Check your lives. Check your own selves. Kaya nga hindi ako maka-move on sa bangungot ko sa sinayang kong panahon. Lord, kaya nga merong same sense si Apostol Pablo sa paggamit ng word na hitoimasia doon sa Colossians. Redeem the time. Because the time is short, the time is evil. It's so sad to think na sa mga mundane na mga bagay ng salibutan sa ating mga trabaho, focus tayo, 8 hours, 12 hours, extras, overtimes. Gawing 36 hours ang one day. For what purpose? Hindi kaya tayo makaramdam ng guilt for a sin of omission? Kung si James Asher nakaramdam ng kanyang guilt, how much more kaya tayo? It's so sad na pagdating sa gawain ng Panginoon, Wednesday lang yan, patapos sa mga bagay na lakad natin, all our resources are ready. Ourselves, resources, finances ready. How about pagdating sa ministry? That's the shoes. At ang iglesyang inilates, I pray, have strapped already the shoes of readiness. Forever the gospel of Christ move. Wherever the gospel of the word of God move, let us be ready to move, mga kapatid. Ayokong lilisan tayo sa lupang ito, mga kapatid, na may sense of guilt sa kasalanang omission.
because marami tayong hindi pa nagawa sa ating Panginoon. That's just my prayer bilang inyong kapatid. I don't know sa mga plano, kaya nga, nanghinayang tayo na hindi matutuloy ang meeting because that's year-in review and planning. So whatever the plans for 2025, sabi doon sa tambungan at sabi ni Isaiah, Lord, I am available to you. Available for what? Sa unang points, as I recap, ready to share, ready to express the gospel na ating tinanggap sa anumang conflict meron tayo. Localized. At always be ready to move with the gospel sa second sense and second point, which is kung saan man tayo dadalhin ng Panginoon. Can we say, can I hear an amen, mga kapatid? Of course, pwede kayong makipag-argument. Kayo lang mga preacher, kayo lang mga missionary. Of course not. In your capacity, mga kapatid, we have been commanded. Be ready to move. Huwag yung ready ka lang pag-move, pag-rapture na, and then sa kasalukuyan. Sila lang. Kaya nga, sa pananawagan ng mission work para sa ating Bicol outreaches, aabot, at the end of the day, 4 na lang, 3 na lang ang magre-respond. Ang iglesia ng NLH, ang local church ng NLH, ay walang ganong vision, mga kapatid. The vision ng NLH is the vision ng ating Panginoon. The commission of the NLH local church is the commission ng ating Panginoon. Be ready to move. And I said, di lamang magre-ready tayo sa pagbabalik ng Panginoon. While we are still here, brothers and sisters, tama yung inaawit natin. Shout! Shout! The name of Jesus Christ, the gospel, the word of God. Be ready to move. Mga locals yun, mga directions yun, mga lugar yung binabanggit natin sa awit, right? Mountains, streets, workplaces, schools. Tapos umawi tayo dito sa Metrillo Building 4th floor. Kasi walang lalabas, walang ready to move with the Lord. Are we ready to move, mga kapatid, sa rapture? Amen. Well, while nandito pa tayo, the church should be ready, strapped, ready, mga kapatid, kung ano man ang iutos ng salita ng Diyos sa ating mga buhay. Mari bang palakpakan natin ng ating Panginoon. Inayan ko bawat isa na magsitayo. Hallelujah. Maganda ang awit na ito, I speak Jesus, because nandoon yung 2 points ng ating text. Sabi niya sa awit, speak Jesus, speak the word of God, speak the name of the Lord. Locally, in your family, in your workplace, in yourself, and then lumabas. May mensahe din na lumabas. On the streets and the mountains. That's exactly the keyword, ito'y Masiya. The shoes of preparedness, readiness to move with the gospel of peace. Sa local, sa face-to-face, combat, localized conflict,